May ex-boyfriend ako na kagaya kong pamilyado na at naging kabit namin ang isa't isa. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nico. At Red naman daw ang itawag natin sa ex niya. Pandemic daw noon no nagsimulang mag-chat sa kanya si Red at nag-reply naman daw siya dahil nangangamusta lang naman. Hanggang sa humaba na daw yung kwentuhan nila at napunta na sa usaping problema ng pamilya. Ang madalas daw kasing problema ni Nico sa kanyang asawa ay lagi niya nahuhulihan ng babae at madalas kaibigan niya pa. At ang problema naman daw ni Red sa kanyang asawa ay sobrang tamad at mukhang pera. Hanggang sa dumating daw yung panahon na nakikipaghiwalay na si Nico sa kanyang asawa dahil nahulihan niya na naman daw po ng babae at pinsan niya pa. Umami naman daw kasi yung kanyang asawa kaya sapat na daw yung para iwanan niya. Ganon din daw si Red, nakipaghiwalay na raw po ito sa kanyang asawa at ang gusto daw nila ay magsama na sila. Pero nagdadalawang isip ako, mahal ko naman siya pero inuusig ako ng konsensya ko dahil may mga anak siya na kailangan siya. Ayoko maranasan ng mga anak niya yung naranasan ng mga anak ko nung panahon na yon. Kaya humindi na lang ako at tinapos ko na yung relasyon namin pero siya ay patuloy pa rin na nangungulit sa akin. Pagkatapos daw nun ay bumalik si Red sa kanyang asawa. Minsan daw ay nagme-message pa rin siya dito kay Nico at sinasabi na hiwalay na naman daw sila pero hindi na lang daw siya nagre-reply. Nagkaroon na rin daw ng bagong boyfriend itong si Nico at asawa niya na ngayon. September 2022 daw po nung siya ay nanganak at bandang October daw po ay may natanggap na naman siyang message. Ito po pala yung asawa ni Red at tinatanong daw siya kung may nangyari ba sa kanilang dalawa. Pero ang totoo daw ay walang nangyari kahit nagkikita daw silang dalawa dahil nire-respeto naman daw siya ni Red. At ngayong 2023 daw ay may nag-message request na naman dito kay Nico. Dalawang account daw po ito na magkaiba ang pangalan. Familiar daw po kay Nico yung isa dahil isang tao lang naman daw ang kilala niyang gumagamit ng ganung pangalan. At ito daw po ang kanyang ex pero hindi daw po ito si Red. Baka ito yung isang boylet kanina na naging jowa yung pinsan niya. Nag-reply naman daw po si Nico at sinabi niya na may asawa at anak na ako. Feeling daw ni Nico ay sobrang tanga niya dahil sinabi niya daw po dito sa ex niyang nagchat-chat sa kanya yung dami account na ginagamit niya noon na pang chat kay Red. At doon na naman daw na ulit yung dati nang nangyari. Okay naman po yung asawa ko ngayon, good provider naman po siya. Pero minsan may ugali siyang hindi ko maintindihan at minsan yung galit niya ay dinadala niya sa una kong anak kaya parang nawawalan ako ng gana sa kanya. Pero lately naisip ko na maling-mali yung ginagawa ko kaya nagpakita ako sa ex ko at tinapos ko na kung anong meron sa aming dalawa. Nalaman kong mas mahalaga pa rin ang pamilya ko sa kung anong problema minsan ang meron sa asawa ko. Mahal na mahal ko yung asawa ko at ayokong masira yung pamilya namin dahil sa kagaguhan ko. Hanggang dito na lang po Ate Charis. Para malinaw lang tayo, yung sinasabi niyang naulit na naman yung nangyari noon. Nung una kasi may asawa siya tapos naging kabit niya yung ex niya. Tapos nung nakapag-asawa siya ng bago, naging kabit niya naman yung latest niyang hiniwalayan. Mabuti na lang at sa ending, naisip niya na mali talaga yung ginagawa niya. Dahil sa una mo nga naging partner ay naranasan mo na niloko ka rin at humiwalay ka dahil nasaktan ka. Kaya imaginein mo na lang yung sakit na mararamdaman ng partner mo ngayon kung sakaling nalaman niya na may kabit ka. Wala naman kasing perpektong tao at wala pong perpektong relasyon. Kumbaga ang pagkukulang at problema ay kasama talaga yan sa pagsasama. Kaya wag nating hanapin ang kasagutan sa iba para hindi na tayo magkaroon ng panibagong problema. Kaya yan lang muna, like and share para alam mo kung anong ulam namin bukas. Bye-bye!